The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Simeon came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for your people Israel." The father and mother of Jesus were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear friends in the Lord, good morning po sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo sa swerte? Alam niyo po, ang salitang swerte ay nanggaling sa Spanish word na suerte, na ang ibig sabihin ay fortune or luck. Karamihan po sa atin, lalo na tayong mga Katoliko, naniniwala pa rin sa swerte. Alam niyo po ba na hindi naman ito Kristiyanong paniniwala? Ano po ba ang swerte? Ito yung paniniwala na may magandang mangyayari sa buhay mo o may matatanggap kang ikaliligaya mo kahit hindi ka sigurado na matatanggap mo yon o mangyayari yon. At ang masama, hindi mo alam kung saan manggagaling ito. So kung iisipin natin yung swerte, saan kaya manggagaling yon? Kaya dito na rin nag-uugat yung mga pamahiin po natin. Nandyan na yung mga sinusuot natin sa mga katawan natin, kinakabit natin sa tahanan natin. Madalas pati na rin yung mga ginagamit natin sa pagdarasal, lalo na yung rosaryo at mga images natin, ginagawa na rin nating pampaswerte sa bahay man, sa negosyo o kahit na sa trabaho. Kayo po ba na nandito ngayon, nagdadasal ba kayo para swertehin sa buhay? Nakikinovena ba kayo para swertehin? Madalas din ginagawa natin ito kahit na taliwas sa ating pananampalataya, kasi umiiwas po tayo doon sa kabaliktaran naman ng swerte. Ano po yun? Malas. Ito naman yung mga masasamang pangyayari na pwedeng mangyari sa buhay natin at iniiwasan natin. Mga kapatid, ito po ay panawagan sa ating lahat, lalo na tayong mga sumusunod kay Kristo. Itigil na natin ang paniniwala sa swerte o malas. Kung sasabihin po ninyo, Father, wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Merong nawawala. Ang unang nawawala ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Imbis na maniwala at magtiwala tayo sa grasya na binibigay niya sa atin, mas gusto pa natin yung swerte na hindi naman natin alam kung saan nanggagaling. Actually, there is no such a thing as swerte or malas in our Christian faith, because we only believe in the grace of God. And this is itself the blessing that we have been longing and asking and continuously receiving from God because of His mercy and generosity to us. Hindi swerte, kundi grasya ng Diyos. At yun yung biyaya na natatanggap natin
araw-araw. At alam natin kung saan nanggaling. Galing sa Diyos. Kaya imbis na ang sabihin natin sa iba ay good luck, mahilig tayong mag-good luck, no? Swertehin ka sana, hindi tayo naniniwala sa swerte. Dapat ang palagi nating motivational words sa iba o kahit na sa sarili natin ay God bless. Kasi sa biyaya ng Diyos lang tayo dapat umaasa. Ganito po yung disposisyon ni Simeon nung nakita niya at nahawakan ang batang Jesus when he was presented in the temple by his parents, as we have heard from our gospel today in this 5th day of our novena. Isang malaking biyaya ang naranasan ni Simeon dahil matagal na niyang hinahangad na makita ang liwanag ng kaligtasan. And so he desired to rest in peace. He desired to face death already because his eyes have already seen the salvation in the person of Jesus. Pero itong malaking biyaya na ito na nakita ni Simeon ay ayon sa kanya magiging sanhi ng pagbangon at gayon din pagbagsak ng marami sa Israel. At lalo na magiging sanhi ng kalungkutan ni Maria, since he had said, "A sword will pierce your heart," which prophesies the pain that she would experience while witnessing the passion and death of her son to fulfill his mission of salvation. Akala po maganda ang mangyayari. Tuwang-tuwa si Simeon, nakita, naranasan niya itong malaking biyaya na si Jesus. Akala ng mga magulang niya, maganda yung mangyayari, pero parang kabaliktaran. Akala magiging masaya, yun pala kalungkutan sa puso niya. Alam ko po karamihan sa atin dito gustong magkaroon ng magandang buhay. Aminin po natin yun. Umaasa tayo na magiging komportable ang buhay natin. Gustong maging masaya sa buhay. Sino sa atin ang ayaw maging masaya, no? Pero alam niyo po, hindi lahat ng inaasahan nating maganda ay magdudulot ng kaligayahan sa puso natin. Hindi lahat ng maganda ay masaya. At hindi din lahat ng masaya ay maganda. Too much expectation for a comfortable and pleasurable life will only frustrate us. Ang buhay natin, kahit na anong mangyari, mabuti man o masama, ay isang malaking biyaya pa rin naman. Kuminsan nga kapag dumadaan po tayo sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay, akala natin dahil nagpapalungkot, dahil nagpapahirap, itinitignan natin ito na malas. Uulitin ko po, walang malas na buhay, walang swerteng buhay. Kahit naman pagsubok, isang malaking biyaya pa rin. Parang blessing in disguise. Akala natin hindi maganda. Yung mga ganitong pagsubok, iniiwasan natin, tinatakasan natin, pero mga biyaya pala itong mga ito. Kung iisipin natin, kailan ba tayo natututo sa buhay? Kapag masaya ka? Kapag komportable ka? Di ba pag nasusubok tayo, doon pumapasok yung mga realizations natin. Kapag nagkakamali tayo, doon tayo natututo. Even challenges, mistakes, and problems are blessings that make us even more faithful and courageous, and also they make us better persons. My dear brothers and sisters, may we learn from our Blessed Mother. She bore that pierced sword in her heart, suffered the pain of her son's fate, son's destiny on the cross, but in the end, she trusted in God's plan. Sinong hindi matatakot? Sinong hindi mangangamba na isang magulang ay sasabihin na malulungkot ka, magdudusa ka dahil sa pagdaraanan ng iyong anak, no?
She bore this in her heart, but she trusted in God's plan. She may not like this. She may not like how she would bear that pain. She may not like the content of her experience, but she is surrendering everything to God's will, however painful it is. Kaya naman po sa atin pong mga kapatid, no, sa ating lahat, kapag nadadaan tayo sa pagsubok, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil sinasamahan niya tayo. He is sustaining us with His presence and with His grace. Let us always be hopeful and grateful to God like Mary. Wag ng swerte. No? Only the grace of God, only the will of God. Expect not the good things of this world. We might end up frustrated. Always hope in God's will. It may sometimes cause us pain, but it will always be consoling because whatever comes from the Lord is always a gift, is always a blessing. Amen. Please, Holy